Amen. So mga kapatid, para sa ating Morning Revival Preview, ang ating schedule ay week 18, day 2. At muli itong mga binabasa natin, ang pinaka-title dito sa week na ito, The Grace of God and the All-Inclusive Spirit. Amen. So yan yung topic natin. So magbabasa na ako ng mga verses natin para sa araw na ito. Amen. Numbers 6:24-26. Jehovah bless you and keep you. Jehovah make his face shine upon you and be gracious to you. Jehovah lift up his countenance upon you and give you peace. So ito ay Old Testament. So madalas yung mga verse sa Old Testament ay meron din namang katumbas na verse sa New Testament. Kaya yan yung tignan natin dito. Amen. So Psalm 36, 8-9. They are saturated with the fatness of your house, and you cause them to drink of the river of your pleasures. For with you is the fountain of life. In your light, we see light. Amen. So ang mga verses natin ngayon ay mga hango sa lumang tipan. So magbasa na tayo para makita natin kung anong relasyon nitong topic na ito dito sa mga verses na ito. Amen. So the blessings in 2 Corinthians 13:14 is actually the same as that in Numbers 6:23-26. O ito, sinasabi sa atin. So kahapon, familiar na tayo doon sa 2 Corinthians 13:14. Ito yung blessing ng Triune God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So ito yung sinasabi natin na pagpapala ng Tres Unong Diyos, no, na naging sirkulasyon sa ating buhay, Kristiyano. No, at itong sirkulasyon na ito naging pulso natin pang-spiritual. Na kinakailangan mapanatili natin itong daloy na ito sa ating espiritu. Dapat tuloy-tuloy siya, yung circulation. Kung maalala nyo, dalawang circulation meron tayo. Physical, ito yung circulation ng dugo. Spiritual, ito naman yung circulation ng Tres Unong Diyos. Ayon sa 2 Corinthians 13:14. Pero dito ngayon, sinasabi sa atin na yung 2 Corinthians 13:14 ay merong katumbas na bersikulo sa lumang tipan. Ito yung binasa natin, Numbers 6:23-26. So, tingnan natin to. The grace of the Lord is the Lord Himself as life to us for our enjoyment. So, ito yung una na binabanggit sa atin. No, yung biyaya ng Panginoon, no, ay ang Panginoon mismo bilang buhay, no, at pagtatamasa para sa atin. Buhay at pagtatamasa. So, ang biyaya ay buhay at pagtatamasa na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So, yan yung pinaka mainam na paliwanag kung ano ang biyaya. No, buhay at pagtatamasa, no, sa pamamagitan ng buhay ng Panginoon. Amen. Amen. So the grace of the Lord is the Lord Himself to us, Himself as life to us for our enjoyment. The love of God is God Himself as the source of the grace of the Lord. And the fellowship of the Spirit is the Spirit Himself as the transmission of the grace of the Lord with the love of God for our participation. So yung last part dito, pagkatapos niyang binanggit yung ang biyaya ng Panginoong Hesus at ang pag-ibig ng Ama, binanggit sa atin yung pagdadala o pamamahagi, transmission. Okay? Yung paghahatid. Okay? So, ito yung paghahatid ng biyaya ng Diyos at ng pag-ibig ng Diyos, no, upang tayo makabahagi. At ito ay hinahatid ng
salamuha ng Espiritu. Kaya sa 3:1 Diyos, yung last ay ang salamuha ng Espiritu para ito ay mapasa atin. So ang Espiritu, ang function niya sa loob ng 3:1 Diyos ay ang ibahagi, ihatid ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos tungo sa atin. So ang Espiritu ang naghahatid. Kung walang Espiritu, hindi siya madadala sa atin. Kaya importante yung function ng Espiritu. Siya yung taga-bahagi, taga-hatid, taga-daloy ng kung ano ang Diyos. At ang ating Diyos ay ang Diyos ng pag-ibig. At kung ano ang anak ay walang iba kundi ang biyaya. Amen. The blessing here is not a matter of an excellent job, a nice house, a high education, and a good family life. Okay, so yung blessing hindi yan. Mabubuting bagay yan. Diba? Excellenting trabaho, mataas na edukasyon, mabuting pamilya, mabubuti lahat yan. Pero hindi pa rin yan yung blessing talaga. Hindi pa din yan. So, huwag niyong, enjoyin muna yan at huwag kayong masyadong humanga dyan. Hindi pa talaga yan ang blessing. Amen. It may seem to us that everything under the sun and even everything in the spiritual field is vanity of vanities. We may feel that nothing is real, not even in the church life. What should we do when we feel this way? We should turn to the triune God. He is a real blessing and portion. O kayo, umaabot ba kayo sa ganyan? Na yung mga bagay hindi na talaga totoo. Ang feeling mo, parang wala nang dating. Lahat ng bagay sa ilalim ng araw ay mga hungkag na bagay at walang kabuluhan. So, minsan pati eklesiya nadadamay na. So, paano kung nangyayari sa atin to? Na sa pakiramdam mo, wala nang dating itong mga bagay na ito. Parang feeling mo, itong mga bagay na ito, hindi na totoo. Sinasabi mo, mayroong spirit sa loob mo, pero bandang huli siya, parang wala, parang hindi na. Ayoko nang sabihin to. Naku. So, mayroong isang tanong dito, kung umabot ka sa ganyan, anong gagawin mo? So, ito ang sagot. We should turn to the triune God. He is a real blessing and portion. Yan lang. Yan ang gawin mo. Bumaling ka sa 3:1 Diyos, siya ang bahagi mo. Siya ang pagpapala mo. Wala na. Pag nahipo mo siya, bahagi. Ikaw ang bahagi ko, Panginoon. Ikaw ang pagpapala ko, Panginoon. Wala na, maaalis na lahat yung mga pagdududa. At ang pinakamaganda, tawagin mo yung pangalan ng Panginoon para hindi ka maduma. In the blessing in number 6, Jehovah bless you and keep you is ascribed to the Father. So ito, bakit siya sinasabi na yung number 6 ay katumbas ng 2 Corinthians 13:16. Yung 2 Corinthians 13:16, binabanggit doon ang mga pagpapala ng 3:1 Diyos. Ano ang meron sa Ama, sa Anak, sa Espiritu. At sinabi sa atin yung 2 Corinthians 13:14 ay katumbas ng Numbers 6. So, ito yung unang part niya na bakit sila naging magkatumbas. Amen. So, sabi niya, doon sa bilang 6, sabi dito, Jehovah bless you and keep you. Jehovah bless you and keep you. Pagpapalain ka ni Jehovah, at iingatan ka, ito ay katumbas ng Ama.
Ama yan. Pagpapala, pag binabanggit, no? At iingatan ka, pagpapalain ka, iingatan ka. Yan ang gawain ng Ama. Sino ba nagpapala sa atin? Hindi ba ang Ama? Lahat ng meron tayo, galing sa Kanya. Maging ang mga, lalo na yung mga material na bagay, galing sa Ama. Siya ang nagbibigay, siya ang nagtutusto, siya ang nagpapala. Bagamat may mga pagkakataon, yung binibigay niya ay eksakto lang sa kailangan natin. Okay lang yan. Basta meron. Gusto rin niya yan. Gusto rin niya ang ibigay sa atin ay mga eksakto lang. Yung mga kailangan lang natin. Hindi siya nagbibigay ng labis sapagkat kilala niya tayo. Pag binigyan niya tayo ng labis, aabuso. Mai-spoil. No? At hindi gaganda yung spiritual na buhay dahil sa mga kalabisan. Kaya tama na yung tama lang. No? Siya ang pagpapala, no, sa atin. Yan ang Ama. Amen. Ano pa? Jehovah, lift up His countenance upon you and give you peace. So ito naman yung Holy Spirit. Okay, Holy Spirit. So yung Holy Spirit, okay, so unang-una yung Ama. Yung Ama, keep you and bless you. Okay. Tapos sabi rito, make His face shine upon you and be gracious to you. Yung anak naman. So medyo nalampasan natin to. So yung anak, ano naman ang meron dito? So sabi niya, yung anak, sabi niya, ang kanyang mukha, sinisinag niya sa atin at nagiging mapagbiyaya siya sa atin. So yun yung anak. Okay, so yun yung anak. Tapos yung pangatlo, Jehovah lift up His countenance upon you and give you peace. So ito yung Espiritu. Ang Espiritu ang nagbibigay ng kapayapaan. So ito yung tres unong Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. The Father blesses us. The Son shines upon us. The Spirit lifts up His countenance upon us. As a result, we are kept, we receive grace, and we have peace. Kumpleto ang blessing ng tres unong Diyos na pinapahayag sa Numbers 6. Amen. Most of the epistles of Paul opened with a word concerning grace and peace. Grace is of the Son and peace is of the Holy Spirit. Amen. So, tandaan natin to. Ang grace ay ang anak. Ang kapayapaan ay ang Espiritu Santo. Kapag ang Espiritu ay gumawa sa iyo, nagdadala siya ng kapayapaan. Kapag ang anak ang gumawa sa iyo, tinustusan ka, nagtutusto siya ng biyaya. Kaya ang biyaya ay kaugnay sa anak. At ang kapayapaan ay kaugnay sa Espiritu. Ganda yan. Amen. Amen. Okay. Grace is somewhat objective. Peace is subjective. It is the result, the issue of our enjoyment of grace. Amen. So, yung peace, okay, ay subjective. Pag sinabi mong, okay, yung grace ay objective siya. Isang bagay siya. Ang biyaya ay isang bagay. Pero, pag ang grace ay nag-operates, nagkakaroon ng peace. So, ang peace ay subjektibo. Okay, so, ito yung resulta, bunga ng pagtatamasa sa biyaya. Tinatamasa mo ba ang biyaya? Si Kristo yan. So, pag tinatamasa mo ang biyaya, ang resulta, okay, ay
peace. So, ang resulta ng pagtatamasa sa grace ay peace. Mahirap humanap ng peace dito sa mundo. Ang daming bagay na bumabagabag sa atin. Pag tayo'y nababagabag, wala tayong peace. So, mas madalas nawawala yung peace dahil sa mga problema. Bagabag. Mga negatibong kaisipan. Pinag-iisipan ang mga tao. Ito, galit sa akin. Ito, baka hindi ako gawa ng mabuti. Para bang sa isipan mo, wala pang ginagawa yung tao. Nagbabanta na sa kaisipan mo. Kaya anong resulta niyan? Wala kang peace. Wala kang peace. Kaya kailangan mo, kailangan mo ng anak. Anak ba? Okay. Spirito. Okay, Spirito. Sabi niya, Jehovah lift up His countenance upon you and give you peace ascribed to the Holy Spirit. So, ang specialty pala ng Espiritu ay peace. Payapa ka. Yung kalmado. Hindi ka nag-aalala. Hindi ka aligaga. Diba? Hindi ka maligalig. Hindi meron kang peace na galing sa Espiritu. Amen. Amen. Okay, so yung yung sa kabuuan, sabi niya, the Father blesses us, the Son shines upon us, the Holy Spirit lifts up His countenance upon us. As a result, we are kept, we receive grace, and we have peace. Amen. So, ito lahat ang mga blessing ng Tres Unong Diyos. Most of the epistles of Paul open with the word concerning grace and peace. Grace is of the Son. Peace is of the Spirit. Grace somewhat objective. Peace is subjective. It is the result, the issue of our enjoyment of grace. Amen. So, kapag tinatamasa mo ang grace, meron kang peace. Amen. We receive grace in the Son and we enjoy peace in the Spirit. So, yung dalawang yun. Grace in the Son, peace in the Spirit. So, yan yung mga issue ng pagpapala. In the beginning was the Word, and the Word became flesh and tabernacled among us, full of grace. Of His fullness, we have all received grace upon grace. Amen. So, sa simula, ay ang Diyos ay naging laman at nagtabernakulo sa gitna natin. Full of grace. Sino yan? Yan ay ang Panginoong Jesus. Siya mismo ang pumagitna. Siya mismo ang pumagitna. Amen. Siya ang simula at siya ang salita at ang salita ay naging laman. So ito ay walang iba kundi ang Panginoon mismo na siyang nagtabernakulo sa atin. At sinasabi na siya puspos ng biyaya. At mula sa Kanya, sa kapuspusan niya, ano natanggap natin? Biyaya sa biyaya. Amen. Habang binigay ang kautusan kay Moses, ang biyaya naman ay nakarating sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang biyayang ito ay isang persona na walang iba kundi si Kristo mismo. Amen. Amen. So the blessing in number 6 is the eternal blessing of the triune God. God, which is the triune God, dispensing Himself in His divine Trinity into us for our enjoyment. This God's
eternal blessing. Amen. So, babasahin ko na yung susunod. What a blessing it is to have Christ as the blessing. So, nakakatawa yung sentence na to, di ba? Anong pagpapala na meron kang Kristo bilang pagpapala? Anong pagpapala? Siyempre, yan yung totoong pagpapala, mataas na pagpapala, no? Na tumutukoy kay Kristo bilang persona natin. Amen. What a blessing it is to have His face, His presence, and to enjoy Him daily as grace. Amen. So, ito pa. Amen. Sinasabi natin si Kristo ay pagpapala, pero madalas napaka-objektibo natin. Pero si Kristo ay pwede mong matanto, maranasan, matamasa. No? At dyan, makikilala mo na siya ay talagang pagpapala. Amen. So, sinasabi dito, okay, ang pagpapala ay ang kanyang muka, ang kanyang presensya, no? At ang kanyang tinatamasang biyaya araw-araw. So, yan yung mga blessing. Amen. The more we suffer, the more we enjoy Him as grace. So, kasi yung grace kasi, mas malakas ang dating niya pag may mga negatibong bagay. So, dun siya talagang malakas ang dating, malakas ang impact, at masigit na nararanasan sa panahon ng merong negatibong bagay. Katulad ng binabanggit dito. Okay. Amen. Asan na ba ako? Amen. Amen. Okay, so babasahin ko na lang itong paragraph na to. Sabi niya, the blessing in number 6 is the eternal blessing of the triune God, which is the triune God dispensing Himself in His divine Trinity into us for our enjoyment. This is God's eternal blessing. Okay. Tapos, okay, so, ito na uli. What a blessing it is to have Him as a blessing. What a blessing it is to have His face, His presence, and to enjoy Him daily as grace. Okay, so ito yung sinasabi ko. Yung suffering, sabi niya. The more we suffer, the more we enjoy Him as grace. What a blessing it is to have His countenance smiling upon us, assuring us and confirming us. And what a blessing it is to have peace in Him, by Him, and with Him. Oh, may the grace of Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So yung kanina yung binabanggit ko, yung grace kasi, no, ay isang salvation. No? Halimbawa yung binabanggit dito, kapag tayo ay merong suffering, mas malakas ang grace at mas lalo mong nararanasan ang grace. Kaya si Paul sinasabi niya, yung grace ay na-perfect sa gitna ng kahinaan. Kung malakas ka, maayos ka, wala kang problema, parang hindi mo naman mararanasan o hindi mo kailangan ang grace. Pero sa panahon na may pagdurusa tayo, may kahinaan tayo, may problema tayo, katulad ni Paul, nagkaroon ng tinik sa laman. Yan yung panahon na ang dating ng biyaya sa kanya ay napakalakas.
Kasi ramdam na ramdam niya nung inahon siya ng Panginoon, no, mula sa kanyang pagdurusa. At dinala siya sa kalakasan ng biyaya ng buhay. So mga kapatid, huwag tayong matakot, di ba? Sa mga suffering, kahinaan. Sapagkat yan yung pagkakataon, no, upang mas maranasan mo yung biyaya ng Panginoon. Kung yung buhay natin laging smooth, walang problema, walang alalahanin, walang mga kabalisahan, parang walang dating ang biyaya. Pero dahil ito mga bagay na ito ay bahagi ng buhay ng tao at alam ng Diyos yan, no, na ang buhay ng tao may pagdurusa, no, merong kahinaan, no, merong karamdaman, no, at itong karamdaman nagdadala ng bagabag sa tao, kabalisahan, no, na nagiging mahirap ang sitwasyon ng tao. Kaya diyan niya dinadala yung kanyang biyaya. Biyaya. Amen. So itong biyaya na ito ay ang kapangyarihan ng Diyos upang iahon tayo sa mga ganyang sitwasyon. Amen. Amen. So, sabi niya, oh, may the grace of Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. So Psalm 36:8-9 reveals the divine Trinity in His divine dispensing as the enjoyment of God's people in His house. Amen. So ano yung house? Ang house ay church. At kaya babasahin ko ulit ito. Sabi niya, sinasabi niya rito yung divine Trinity. Okay. At ang kanyang dibinong pamamahagi ay naging enjoyment ng bayan ng Diyos sa kanyang bahay. Na walang iba kundi ang Ecclesia. Amen. So anong enjoyment natin? No, ito ay ang pamamahagi ng Dibinong Trinidad, no, sa kanyang sambahayan na walang iba kundi ang Ecclesia. The fatness refers to Christ, the Son. The river of the divine pleasure to the Spirit as the river of water of life, and the fountain of life and light to the Father as the source of life and light. Amen. So ito inisa-isa. Yung anak, siya yung ilog ng dibinong tagtatamasa, pleasure. Okay? Siya yung kasiyahan. Amen. So yan yung anak. Okay? Ang Espiritu, siya yung ilog ng tubig ng buhay. No? At ang fountain, ang bukal ng tubig ng buhay at liwanag, siya yung Ama. Siya yung pinanggagalingan ng buhay at liwanag. Okay, ang yaman nitong tres unong Diyos eh. Amen. The triune God is working Himself into His chosen and redeemed people to be their life and life supply in order to saturate their entire being with the divine Trinity that is with the Father as the fountain, the Son as the fatness, the Spirit as the river. Amen. So yan yung mga pagsasalarawan sa atin kung gaano kayaman ang tres unong Diyos, no, na binigay ang kanyang sarili sa atin upang maging pagtatamasa natin. Amen. So salamat Panginoon na ikaw ay naproseso, no, naging espiritu para sa aming mga pagtatamasa. Panginoon, ginawa mo ang aming buhay na punong-puno ng biyaya at kasiyahan. No, sa pamamagitan ng biyaya mo, inahon mo kami sa marami mga negatibong bagay. Salamat, Panginoon. Amen. Untok na ako, grabe.